Samantala, pinag-aaralan ng Justice Department ang isasampang reklamo laban sa mga may-ari ng 3 motor tanker sa Bataan na nagdulot ng oil spill. Nakatutok si Darlene Kai. Mahigit 100 sako ng basurang nakuha na mga kauni ng Coast Guard, DNR, munisipyo at iba pang volunteers sa ikalawang araw ng coastal cleanup sa barangay San Rafael sa Noveleta, Cavite. Susuriin daw mabuti ang mga basurang ito para makita kung may langis na rin, gaya ng mga basurang nakuha sa Tanzac, Cavite nitong Miyerkules. Ayon sa DNR, 2 mg per liter ang national standard para sa oil and grease content sa tubig. Pero abot sa 7 mg per liter ang langis sa water sample mula Navotas nitong July 30. Sunod na mataas naman sa Bulacan at Rosario, Batangas. Mas mataas din sa standard ang nakuha sa Maynila, Pasay at Las Piñas, Cavite boundary. Pero paglilinaw ng DNR, hindi pa tiyak kung galing sa Terra Nova ang mga yan. The Philippine Coast Guard and the DOST are working on yung tinatawag po natin fingerprinting para masabi po natin kung the actual source of the oil contamination in these particular areas na may exceedance ay galing po dun sa Terra Nova. The incident is not over. Sa barangay Lamaw sa Limay, Bataan naman, pasok na sa standard ang langis na malaki nang ibinawas kumpara noong July 26. Kung mga isda ang pag-uusapan, kontaminado na ng petrochemicals ang mga isdang nakuha sa mga bayan ng Noveleta at Rosario sa Cavite base sa sensory evaluation ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Pero ito raw ay bago pa nakakita ng oil slick sa area. Hindi naman nakitaan ng langis sa mga fish sample mula sa Cavite City at mga bayan ng Tanza at Naik. Pinatigil po muna yung pag-harvest po nung mga isda doon sa mga areas na meron ng mga nakitang oil slicks para po maiwasan po yung food poisoning. Dahil sa 3 magkakasunod na aksidente ng motor tankers na MT Terra Nova, MKTR Jason Bradley at MV Marola 1 sa Bataan, dapat may kasuhan ayon sa Interior Department. Kailangan kasuhan talaga. This is a great, not only a health hazard for everyone, we review procedures. Bakit sa lugar na to parang ang dami na yata lumulubog? Sikpitan natin. Pinag-aaralan na ng Justice Department ng reklamong isasampa laban sa mga may-ari ng barko at iba pang maaaring responsable sa insidente. A crime was committed against our people and our environment. All 3 are interconnected, we believe. The first 2 vessels especially. Wala tayong pakakawalan dito. Hindi pa rin nagbibigay ng tugon ng may-ari ng Terra Nova habang sinisikap pa namin kunan ng pahayag ang mga may-ari ng 2 iba pang barko. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Sa latest na text ng kumpanyang may-ari ng motor tanker Terra Nova, sinabi nitong hindi muna sila sasagot sa mga tanong nito. Ipapadala raw nila ang mga tanong sa kinuha nitong Media Relations Company.